Taihing Eduardo V. Manalo. Executive News. From Amsterdam, the Netherlands. The new House of Worship presents reporting for Executive News. Hello everyone and welcome to Executive News. On Saturday, November 8, 2014, the streets of Malabon City, Philippines were flooded with people when the Executive Minister of the Church of Christ, Brother Eduardo V. Manalo, visited the local congregation of Tinejeros. Here's Brother John Michael Mangunay with more details. Here in the house of worship of the local congregation of Tinejeros, brethren from all over the ecclesiastical district of Metro Manila North have gathered for a worship service that would be led by the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Sa araw na ito, Nobyembre 8, 2014, ay nagkapalad po ang aming distrito at ang lokal ng Tinejeros na madalaw ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo at tumanggap ng napakasaganang biyaya na ipinadaloy ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang pamamahala. Kapag dadalo po ang kapatid na Eduardo Manalo sa bawat lokal, gusto rin po nilang matiyak na matatag ang pananampalataya ng bawat kaanib. Ang lokal po ng Tinejeros ay sumapit sa kanyang ika-76 na pagkatatag noong Oktubre 2. Ngayon po ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ika-96 na anniversary ng lokal na ito. Kaya galak na galak ang puso namin. As the day of the Executive Minister's visit drew closer, the brethren from Tinejeros prepared day and night for the worship service. Sa ngayon po ay nagpiprepara po kami para po sa pagdalaw ng ating tagapamahalang pangkalahatan dito po sa aming lokal. Meron po kami sinagawang paglilinis po sa kapilya. Bilang paghahanda po ay nagpapanata po kami gabi-gabi. Hindi lamang po dito sa kapilya, kundi maging sa aming tahanan. Ang mga kapatid ay totoong sabik na sabik sa ginagawa nilang mga paghahanda sa darating na pagbisita ng kapatid na Eduardo V. Manalo na isasagawa bukas Nobyembre 8, 2014. When the Executive Minister arrived, the choir sang the new hymn entitled Palaguin ang Pananampalataya, Pag-ibig at Pag-asa. Ang bilang pong ito ay pangatlong bilang ng awit na kapag pumasok po ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa pagsamba. Ito po yung aming inawit, yung palaguin ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. No, dito ay binabanggit na yung pangako natin sa Panginoon Diyos na magtiwala, no, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Then Brother Roland Esguerra led the congregation in a prayer. Afterwards, the Executive Minister preached the words of the Lord God with the theme, "We should not insist what we want to do. Rather, we should strive what God wants us to do." Sa panahong ito na malapit nang dumating ang ating Panginoong Kristo na lubusan ang kampanya ng pamamahala para pagtibayan ng ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, hindi na po ako nag-anilangan na makiisa sa ganong layunin ng pamamahala. Kailangan mo natin magbuo na hindi pa makakapatid sa iglesia. Marami pang tao na maligtas. Sinisikap po namin na sundin lahat ng anuman po yung inuutos sa atin kasi para po yun sa ikabubuti po namin. Iisa ang nilalaman ng kanilang pagtuturo. Huwag ipilit ang gusto. Huwag gawin ng ibig, kundi sumunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. After the sermon, Brother Armando Ernie prayed. Then Brother Ernesto Soratos prayed for the voluntary offering. Lagi kaming susunod, makikipagkaisa, lalong magtatalaga sa tungkulin. Tutulong po kami sa inyo sa lahat ng gawain ng iglesia. Maraming salamat po sa pagdalaw sa aming lokal. Belated happy birthday po. Mahal na mahal po namin kayo.
praise be to God for a blessed day here in the local congregation of Tinajeros. I'm Brother John Michael Mangunay for Executive News. Thank you, Brother John Michael. For more information on this pastoral visit, keep watching for our featured story. You can also log on to incmedia.org for other reports of Executive News. I'm Brother Sean Weir. Until next time.